Maraming magagandang boses. Ay kakayanan ko ng ka. Pero yung iba nahihiya. Diba? Nahiya silang ibahagi yung kanilang mga kaloob. Kaya nasa puso ko yan. Kapatid na Jumel, kilala natin, kailan na yan sa Panginoon. Bluetooth disconnected. Pagkalagin pa ng tayo. Welcome. At ating mga kapatid. May dito sa okay. Pati ano yung pangalan? Sa Disney ako lahat. Ay, ito. Nakailang beses na siya. Father is ilang beses na yan dito. Sino ngayon lang? Pati tayo nga para makita sa lahat. Purihin pang Panginoon. Nawa? Nawa? Makasama ko namin kayo ulit. Nawa? Alam natin na marami ng dumating ng Panginoon. Kinakailangan po natin na maging maalam sa ngayon. Sa dami ng ating problema. Now, kapag mayroong isang tao pumunta sa doktor, nilalagdat siya, mataas yung kanyang lagnat. Pagdating sa doktor, hinahanap kung saan nagmula yung kanyang lagnat. Tinatanong siya, inuubo ka ba? Hindi po. Inunan siya ng presyon, normal naman. Lahat natin yan sa kanya. So, walang dahilan. Dapat saan nagmumula yung lagnat? Yung pala, makita, mayroon siyang sugat sa paa. Hilong. Hilong yung balat. Hindi yung sugat sa ibabaw. No? May sugat pala siya sa paa. Kwento ko lang yan. Kwento lang yan. Kukuha lang ng ilustrasyon. Now, nung makita, ano pala ito? Maga. Tapos may nana sa loob. Yun ang nagpapalagnat. No? Ngayon, ang ginawa ng doktor, masabi ko yun ang diagnostic. Diagnostic. Ginutas. Ayun, pagbutas sa kanya, bakos na talaga yung yung nana. Siyempre masakit, di ba? Alam na naman may katawan, tatawa pa yun. Siyempre nasasaktan. Tapos malalim na pala yung kinain doon. Kinakailangan yung tinatawag namin pabilo. Nilalagyan ng bityak. Masasaktan siya. Pero, siya'y kagagaling. Sabi niyo? Kaya ginalaw, para sa kanya ikagagaling. Ngayon, yung salita ng Diyos, masakit yan. Alam ba niyo? Sakit yan. Sabi ng Hebrew chapter 4, verse 12, tulad siya ng taba na magkabilay, talim. Yung tabak na sinasabi na yan, pag naghagis ka ng bandana, ganyan mo yan, mahahatid yun. Walang bigat yun, ha? Ano yan? Yan, katulad yan ang sinasabing taba. No? Magkabilay talim, bumahati na kaluluwa, pinagsakluban ng kaluluwa at espiritu. Pumapasok sa pinakautak ng buto. Okay? Ibig sabihin, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ramdam mo sa bahagi
ng iyong espiritu. Okay? Kaya tayo may espiritu, magawa natin. Yung bahagi ng nais ng Diyos na espiritu. Okay? Now, yung ating tema, mabuhay ka sa panuntunan ng Diyos. Yan po yung ating teksto. Nakinagay nga ating teksto para mabasa ng bawat isa. May kahabaan yan. Unang Tesalonica 5:16 hanggang 23. Wala yung kapatid na yun. Paborito niya to. Ano na to? Okay? Magalang kayong lagi. Yan. Pangalawa, palagi kayong manalangin. Puro maigi, ha? 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. No? Huwag niyang pipiliin lang. Okay lang ito. No? Ganyan. Hindi. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at maway panatilihin niya walang kapintasan ang buo ninyong katawan, ang Espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Ako? Puri ng Diyos. Okay? Tayo po yung sumadaling manalangin. Amang banal, narito na po kami sa yugto na kung saan pagsasalusaluhan namin ang nakahain ng Diyos ngayong mga salita. Aming dalangin, Panginoon, nawa maging manamnam ang bahagi ng lasa nito sa bawat isa. Na sa bahagi ng Diyos ng aming pagkain, higit na malaman Panginoon ang sustansya nito sa aming buhay spiritual. Pagpalain mo po na sa bahagi ng Diyos, malaman namin ang tunay na kapustulan sa bagay ng katotohanan ng Diyos ng iyong mga salita. Bless mo po usap ang aming mga kaisipan. Gaya din ang aming mga puso. At patuloy pagtalay mo po sa bagay ng aming mga buhay. Palaguin o Diyos ang mga katotohanan ito na sa bagay ng may pamuhay po namin na may kalisan ang katotohanan ng iyong kaluluwa. Sa pangalan ng aming Jesucristo. Amen. Amen. Mga minamahal, hindi ba ninyo napapansin? Hindi ko lang sabihin. Pero, unti-unti, umiiwas yung ilang mga kapatiran, grupo, na nakisama, fellowship sa akin. Kaya bakit? Naglumagan ka sa katotohanan ng Biblia, dito tayo aalis dyan. Yun ang ating pamumuhay. Una, hindi tayo tumatanggap na mayroong kastuhan. Pangalawa, hindi tayo nakikisama sa mga bagay na kasiyahan ng sanggunitan. Makakalungkot, sabi ko, mayroong mga ano yan. Mayroong mga manggagawa ng Panginoon na nagkakalit ng pandemikas. Pagkaanakan ng Diyos. Lumapat ka sa katotohanan. Diba? Okay. Sa pantunan ng salita ng Diyos. Diba?
Sabi niya, bawal makipangako, makisaya sa kasiyahan ng sanglibutan, lalo na't patungkol ito sa Diyos-Diyosan. Ipinamumuhay po natin ang katotohanan hindi sa mga bagay na kasiyahan na nagaganap kung ano man na nakikita ng ating mga mata. Ano sabi ng 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18? Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parang kapareho ninyo sila. Equal. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalituan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kundi kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging kayan ko. Verse 17. Kaya tumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang paruni, tatanggapin ko kayo. Last verse. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoon, mga pangyarihan sa lahat. Pagkalay ng Diyos sa kanyang mga salita. Utos po ito na nararapat po natin ipamuhay sa kantunan po ng ating mga buhay. Sapagkat hindi na po dito nasasali, nakasandal yung ating kagalakan. Okay. Mamaya, paunawain niyo pa ang Biblia today. Galatians chapter 3, verse 26 to 27. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo lahat mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan mo ninyo, ha? Hindi ka magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng reliyon. Naparito ang Panginoon Kristo, tanggalin ang lahat ng reliyon, ilagay na kanyang sarili, nakatubusan para sa ating lahat. Si Kristo mismo ang inyong isinuot, na parang gamit ng kayo na bautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Si Kristo mismo, makikita sa buhay mo kahit hindi ka nagsasalita. Makikilala ka sa pamamagitan ng iyong patotoo ng iyong buhay. Na isa kang tunay ng Kristiyano. Eh ngayon, hindi. Hindi na kita na ngayon. Ang sistema ngayon. Ano ba yung sabi? Proud. Puro proud. Proud to be MCGI. Proud to be ganito. Proud to be ganito. Hindi niya sinabi, proud. Ako, si Kristo ay isa. I am the Christ. Diba? Ito yung mga bagay na kung saan un-display na. Un-display. Diba? Nakita niyo na magkasala si Eva tsaka si Adam. Sabi niya sa oras ng Diyos, sabi ng Diyos, sa oras na inyong kinain, yung bunga nito, walang saan kayo mamamatay. Okay? Nung sumuway sila, kagad-agad, ramdam nila, tingnan nila yung kanilang sarili, kakaroon sila ito na, nakita nila yung bagay na ganito pala isulat. Okay? Ang sabi ng Biblia, hubad. Nahubad, yung kawangisan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating ayon sa ating larawan. See, yung kamalanan ng Diyos, napa sa kanila.
Yung buhay na mula sa Diyos, napasa kanila. Yung kasalanan na mula sa Diyos, napasa kanila. Pero nung sumuhay sila, lahat ng ito nahubad. See? Anong ginawa nila? Kumuha sila ng mga dahon. Lalaki ng dahon. Ginawa, tinulog-log, tapos tinatapit. Pagkatapos, pinatapit rin ang babae sa kanyang mga kasukunan. Okay? Parang kanilang mga kaubaran. Gawa lang ng tao yun. Okay? Taong may gawa. Pag binasa nyo sa Genesis chapter 3, verse 21, makikita nyo mismo na ang Diyos gumawa ng damit na bahagi na kung saan pagtakip sa kanila na mayroong kabanalan. Genesis chapter 3, verse 21. Sabi diyan, nagkatay ang Diyos, okay, ng hayop. Nagkatay siya ng may buhay na mamamatay. Tumulog yung dugo. May kapalit na walang kinalaman sa kasalanan nung dalawa. Nakikita niyo? Ito yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Biblia, ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Kaya kapag gusto nilang makaayos na naman ang kanilang sarili sa Diyos, okay, nagkakatay sila ng hayop, sinusunod ng kanilang pinaka-punong saserdote, ng kanilang punong pastor. Doon lang pumapasok sa templo. Doon sa dakong pananalan. No? Siya lang nag-ano dito. Hayop na may dugo. Pero ang lahat ng ito, sinira ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ay sabi ron, minsan lang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan, hindi dugo ng hayop ang kanyang dala, kundi sariling dugo siya'y kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tandaan ninyo, ng kapatawaran sa kasalanan, sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi reliyon. Hindi reliyon. Maraming may reliyon. Pag tinanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Pagpatay na ako, saan ka pumalala? Mali, tapos ka na. May hatol ka na. Okay? Now, nagpalit ka ng damit. Sabi niya, si Kristo na. Nagpalit ka ng pagkatao. Nagpalit ka ng karakter. Nagpalit ka ng pag-uugali. Si Kristo na ang nasa iyo. Kaya mga minamahal, hindi wala ang nasa. Ang sabi ng Galatia, Kabanatang 5, talatang 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Yan ang bunga ng Espiritu. Kapag ka nagkaroon ka na relasyon kay Kristo, asahan mo yung Espiritu Santo nasa iyo. Ito yung pinakatatak mo. Ha? Kaya bumili kayo ng lahat ng produkto. Lahat yan, makita mo ito ito. Lasak nila yun, yung kanilang produkto, na hindi pwedeng angkinin ng iba. Okay? Pinakatatak mo yun. Ang banal na Espiritu, yung tatak natin. Templo ka, nandyan sa'yo. Kaya ka naging templo. Tumatahan ang ating Panginoon sa Kristo. Ito. Sa ating katawan. Pagbalik ng Panginoon sa Kristo, ikaw ang babalikan. Kuha natin? Amen. Hindi yung religion. Ano man ang religion mo? Kung wala kang banal na Espiritu, hindi ka makakasama. Baka matutunan tulad sa nagsasabi, Panginoon, kami nagpagaling, Panginoon kami nangaral, Panginoon kami gawa ng kababalaga. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa ating harapan. Matthew 7, 22, hindi ko kayo mga nakikilala. Kayong mga napagawa ng masama. See? Ang dami dito kumikilala sa Diyos. Ang dami dyan, alam nila, kilala nila sa Panginoon sa Kristo. Nagpapakamatay na sila eh.
sa larawan, makasampal eh. Pero hindi yan ang larawan ng ating Panginoon Kristo. Walang nakakita, naka-record ng mukha ng ating Panginoon Kristo. Okay? Now, ano pong pag-uugali? Nakita po natin yan. Mga pag-uugali. Pag-ibig, kagalakan, isa yan. Now, anong pagkakaiba ngayon ng kagalakan sa kaligayahan? Sa kasiyahan? Kung mayroon kang Kristo, mayroon kang kagalakan. Kung wala kang Kristo, mayroon kang kaligayahan. Mayroon kang kasiyahan. Pero anong pagkakaiba ng kagalakan sa kasiyahan? Ang kagalakan, ang walang hanggan. Yung kaligayahan, may limit. May boundary line. Mayroong, anong tawag yan? Limitasyon. Okay? Ngayon makikita nyo yung mga ano yan. Pagka nakakita ka ng magandang babae, kata ka ng pugi, tapos crush mo ba? Tapos paglapit mo ganyan, pag lumalapit mo sa'yo, di ba? Iba na naramdaman mo. Yung lagi mo nakikita, yan dyan yung crush mo, dyan. Lumalapit talaga. Pagkatapos, nakinausap ka na. Naligaya ka. Naligaya ka. Diba? Okay kayo. Tapos niligawan ka. Ayun. Ligaya mo. Pagkatapos palaman mo ito, pala, tatlo kayo. May third party. May pananagutan na pala. Ano yung kaligayahan mo ngayon? Di ba? Tanong ka lang ngayon, 1 week lang. Lunes, nang kayo yung nagkakilala, Martes, hindi, magkita ka na eh. Martes. Tapos Miyerkules, kakatanong ka na. Di ba? Webes, nagkaayano. Biyernes, nagkaroon na silang diferensya. Sabado, nagpatina ng Diyos. Yan. Nawala na yung kaligayahan. Nawala. Nawala na yung kasiyahan. Ganyan po, magkaiba po, hindi katulad ng kagalakan. Okay? Magano tayo, mayroon kaming kabag-anakan ng kaibigan na nasa abroad. Wala dito, kasi dito, nagdala ng pusit. Iniham na doon. Yung siyempre pusit ko yung bahay dito. Galit na galit yung mga kasama. Kagalakan, kahit ano lang sa buhay ko, marami kang kasakitan. Ha? Kahit kunti lang, basta may bubong ka, meron kang pagkain. Meron ka ng kagalakan. Hindi yung katulad, may ako sila misteryo. Kukulitin mo na asawa mo. Dapat mayroon kayo. Meron din kayo. Hindi ba? Kasi malungkot kayo. Wala kang gano'n. Wala ka. Hindi yung katulad na, ito lang. Pinagkaroon sa akin ng Panginoon sa lahat. Buhay yung espiritu. Okay? Yan po yung pagkakaiba. Kagalakan. Now, naalala niyo mayroong isang tao. Kilala ko siya, artista siya. Bata pa yan, kabataan niya, hindi pa bata niya, kabataan niya. Sikat na siya. Artista siya, magandang lalaki. Pelikula niya unang-una, pumatok. Clandestine. Yan lang nyo alam yun. Clandestine. Katapos,
Yung kanyang, ano doon, para siyang James Bond. Yan. Kagandang lalaki. Hanggang sa tumanda yan, puti na yung lahat ng buhok, hindi nawawala ng pelikula yan, hindi nawawala ng TV series. Hindi nawawala. Mayaman na siya. Sikat na siya. Kilala na siya. Akala nyo meron siyang programa sa TV? Bigla, nagpakamatay. Alam niyo, puti na yung buhok. Nagpakamatay bigla. Baril! Ay, hindi na kilala. Bakit? Sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang kasikatan, sa kabila ng lahat-lahat na mayroon siya na naipundar niya. Nakumpisa na niya lahat sa buhay niya. Anong kulang? Wala siyang kagalakan. Kaligayahan? Veteran yung kaligayahan. Pero yung kaligayahan sa kanya, lumakita niya na mayroon na siyang sakit na prostate. Katulad ng sakit ni Pastor. Hindi na siya natarinig. Palipasi ko lang Diyos. Kaya ako na-enjoy ko eh. Na-enjoy ko. Bakit? Aray, sa lahat ng tao dito, ako lang ang 4-5 misis na gumigising sa ating gabi. Nagagamit ko eh, magbasa-basa. Nagagamit ko eh, sa prayer. Mas abanti ako. Nagagamit ko yung aking karamdaman. Okay? Kilala siya lumaro natin. Ay, hindi tayo. Ronaldo Valdez, tatay ni Janutin. Di ba kayo nagkakamatay? Tanda-tanda na, naisipan pa niya magpakamatay. Di pa niya inantay talaga kung siya talagang siyang kunin. Malaki ba? Efeso 1:3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkaloob niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Imagine mo, wala pang ano yan, ha? Lahat ng pagpapalang mula sa langit yan, tinatawag na prosperity. Ha? Prosperity gospel. No, magkaroon ka na relasyon sa Panginoon. Lahat walang itinira, ibinigay sa iyo yung lahat ng mga pagpapalang niya. Dapat para saan yan? Pamuntra mo sa lahat ng mga bahagi na maghaplit ng sanglibutan. Okay? Una na, narinig ko yung kay kapatid na Domino kahapon. Ano, nag-share siya ng gospel. Grabe talaga, tulang-tuwa ako talaga. No? Ang sabi niya, ano to, ganun niyang binanggit na, ano ba to? Matiterismo ba yan? Matiterismo ba yan? Matthew chapter 16, verse 25. Sapagkat ang sinamang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala ito. At ang sinamang mawala ng kanyang buhay, dahil sa akin, makakasumpong niya. Nakupo ba natin ito? Naintindihan natin ito? Yung labis na pagpapasasa sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, ang batas niyan, kamatayan. Pero ang pagkitil ng buhay mo sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, yan ang batas ng buhay. Kaya nga kasunod na talata niyan, ano sabi ng kasunod na talata? Kay Isaías, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao, kumakanta niya ang buong sanlibutan at mawawala naman ng kanyang buhay. Ano ang ibibigay ng tao katumbas sa kanyang buhay? Kaya ang buhay ang pinakamahalaga. What profit to man that he gained the whole world and lost his own soul? Ano ang pinakamin mo?
Lalaki din ang impyerno kahapon. Kung ang impyerno, buod ka na, apoy na hindi na mamatay. Kapalit mo, pag walang hanggan. Kaya nga, pagka nag-ano ako, pagka nag-evangelism ako, sabi ko ganyan, sisindi ako ng kandila. Okay? Sino sa inyo ang gusto idara niya ng 1 minuto? Ilagay sa ako, kanyang kamay. Pagkatapos, bibigyan ko ng sandilo. Saan minuto? Wala. Bakit? Masakit, mainit. Diba? Ilalim na doon sa impyerno. Kung ang mata mo nakakapagbigay ng kasalanan sa iyo, lupitin mo. Ang sabi ng Biblia, Marcos 9:43. Mas may nang pagpumasok ka sa langit na wala kang mata. Ano ibig sabihin nun? Literal. Na masaktan kang panandalian kisa masaktan ka ng pangwalang hanggan. Ha? Yun po ibig sabihin. Kung ang kamay mo, kain ka sa kasalanan, no? Putulin mo, mas may nang pumasok ka sa langit na kulang ang iyong kamay, kisa mapunta ka sa impyerno, na kung saan hindi namamatay ang apoy, maging mga ulo, hindi namamatay. Literal, na ibig sabihin, kung ito magiging sagabal sa iyo at akain ka nito, mas may nang pangmasaktan ka pansamantala, isa doon sa pangwalang hanggan na pagkaroon ka ng kasakitan. Okay? Kaya pagka nagdaranas ka na gano'n, nagdaranas ka ng mga bago ng kahirapan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang paningin namin, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ang paningin namin nakatakot sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Hindi sa mga bagay na nakikita ng mata. Kasi ano yan? Tukso yan. Sabi doon, panandalian lang ang mga bagay na nakikita ng mata, pero pang walang hanggan sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pangontra yun. Yung lahat ng blessing na binigay sa iyo galing sa langit, biyaya ng Diyos. Na makita mo yung lahat ng mga kamalian dito, no? Sa bahagi ng iyong buhay. Okay? Andiyan. Ito, pangontra. Ang problema, maraming Christian na hindi na-enjoy ang buhay na ito. Nasabi ko, sakit eh. Maraming Christian na hindi na-enjoy ang buhay na mula sa Diyos. Yung mga blessing na mula sa Diyos. Dapat na sila. Maraming Christian mo na, nakita mo kabala at inaaraw ng linggo. Unahin mo ang Diyos. Kaya una ka sa Diyos lagi. Kaya kahapon sabi ko nga sa bisita namin matanda, bisita namin sa namin kayo ng ako. Sabi ko sa kanya, di ba Nay, kung may pagkain ka, kahit gusto mong kainin, itatago mo ba? Kaya naalaala mo yung ako mo, pagdating niyang galing sa school, gutom, kahit gusto mong kainin, itatago mo. Ganon. Ang Diyos. Lagi kang nasa isip ng Diyos. Lagi kang nauna sa Diyos. Ang problema, ang Diyos kumilat sa iyo. Yan po yung trato ng tao sa Diyos. Kaya kalilit ang sarili niya lagi na nauna. Makalungkot. Ngayon, maraming Kristiyan, nagdilimot. Okay? Kaya masabi ko sa totoo lang, marami na naman mga Kristiyano ang sasapit
tahimik siya ang sasabi niya sa kapistahan. Ha! Kaya tayo, nakikita ko na eh. Umpisa pa lang ang parada, nandiyan eh. Ano po rin? Umiyak pa yan. Pagkatapos pagdating na nahula pa siya sa parada, sikat na sikat. Hindi niya alam. Birthday ng Diyos-Diyosan niya, wala sa bayan niya. Pangalan niya. Kaya sinabi niya, lumayo kayo. Huwag kayong makisama. Ha? Nakita natin yung buhay Kristiyano. Magawa natin kung ano ang pagiging Kristiyano mo. Na nakikita yung kabiisan mo na mula kay Kristo. Yun. Wala po yan. Kaya ngayon, karamihan ko, okay lang sa kanila. Ako taong-taong minamensahe ko yan. Para magkaroon ng kwilaw ang mga anak ng Diyos. Mayroon kayong bagong dalilan sa bahagi ng inyong kaugnayan sa Panginoon. Hindi lahat ang kasiyahan ko pwede tayo. Hindi ka puspurong Amerikano. Hindi ka puspurong cowboy. Nakakita na kayo puspurong cowboy. Kahit sa jacket. Sumisindi yan. Kahit sa sombrero, sisindi. Ito yung pagkakaiba. Hindi pwede yung sipilyo mo. Gamitin mo sa supply. Paglinis. Hindi rin po pwede gamitin mo sa sapatos mo. Hindi rin po pwede gamitin mo sa kuko mo. Di ba? Hiwalay mo. Sabi nga ng patibot, maglalagay yan. Tinidor, kutsara, chapte, sando, tapos sapatos. Tapos kakantahin nila, tatanong yung mga ba, alin ng naiba. Alam nga may turo mo yung, di ba? Yung sampak ng pagkain, pagkatapos may isa. Ituturo mo ngayon, yung naiba. Ganito ka. Naiba ka. Hindi ka mukhang sapatos. Naiba ka. Ito yung ating katayuan. Ang sabi nga sa lawikain, kasabihan, tell me who your friends are, and I tell you who you are. Kanya? Pag-aakayat mga kasama mo, wow, pare, galing. Bumibilog ba yan? Mga kasama mo magano'n? Super daro. Lampas na yung bahay niya, uwirin mo daro. Okay? Kaya, nasa akin yan, sa James, sa Tiago Mato, isigil ko yan. Kinahin ko na ako. Kapag alam mo, ako, at hindi mo ginawa, kakasalan ka. Kapag alam mo na lugar na yan, kasalanan, huwag ka na sumilip yan. Iwas ka na. Para hindi ka dumiyaw. Pag hindi mo ginawa, kasalanan ka talaga. Okay, ikalawang kagalakan. Alam ba ninyo na ang kagalakan na yan, kakambal ng kaligtasan? Ha? Kakambal ng kaligtasan. The joy of your salvation. See? Kakambal ng kaligtasan niya. Kaya meron ba na Espiritu na bibigay sa iyo? Andiyan yung kagalakan na yan. Hindi maalis. Maalis lang yan kapag nagkakasala ka.
Pero hindi naalis yung kaligtasan mo. Naalis lang yung kagalakan ng kaligtasan mo. Jojo, sabihan sa Kristo. Psalms 51. Verse 7 to 12. Ayan, basahin natin na. Ako ay linisin. Salita ni Haring David yan. Ha? Haring David. Sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubosan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Kasi hindi yung galak ha. Butong na hihinay, muling palakasin. Yan. Ang kasalanan ko ay iyon na ilimutin lahat kong nagawa na sa may kawiin. Okay? Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, galak, ibalik at ako po'y gawin mo tapat. Okay na yun? Okay. Pansinin din yung kagalakan. Bakit gano'n ang prayer niya? Si Haring David, noong araw na yun, nandun siya sa kanyang tore, ng mga masyal, nagkakahangin. Sino nakalimit yung prayer na ito? Storya natin. Papahangin siya, tapos nakita niya na ang gandang babae sa baba, nalilito. Ang ginawa niya kagad, pinakaon yung babae. Kahit ang babae mayroong asawa, walang timo, hindi nagreklamo. Ang utos ng hari, hindi nababalik. Sinipingan niya. Pagkatapos, ilang panahon na sabi ng babae sa kanya, buntis ako. Marami kilala niyo si Batseba. Narinig niya. Si Batseba, magandang babae. Buntis ako. So, ang ginawa niya, pinasundo niya yung asawa nito na nandun sa gitna ng tigbahan. Okay? Pinauwi niya para ang layunin nito umuwi sa bahay. May pagkakataon silang magsiping ng kanyang asawa para di mapalabas yung bahagi ng anak niya. Okay? Pero ang problema, nung umuwi yung sundalo, si Urias, umuwi, hindi naman umuwi sa bahay nila. Hindi sumiping sa kanyang asawa. Doon siya natulog sa kaharian kasama ng mga sundalo. Ando. Pero ang gabi, pinainom niya, para makauwi. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin. Doon pa rin natulog sa palasyo. Okay? Now, ang resulta, para magaganap ang mga bahagi, ang kanyang mga kaisipan, ang kanyang plano, sabi niya sa kanyang punong kawal, ilagay mo ito sa pinakamaikip na labanan. Okay? Nakikita niya mga labanan nun sa tuta ng mga ano. Nagbibigay niya. Ilagay mo siya sa pinakamaikip sa unahan na para siya mamatay. See? Naganap, namatay yung asawa. Wala siya problema. Pero ang sabi ng mga iba, ay karma. Namatay yung anak niya. Namatay yung anak niya. Kaya Batseba. Kasala siya. Kaya yung prayer niya. Tigtas siya. Anak siya ng Diyos. Kung may anak ka, pag nakasala sa iyo, hindi mo pwede sipain niya. Anak mo yan, sa mata ng tao, sa mata ng bata, sa mata ng Diyos. Anak mo yan. Hindi mawawala yung karapatan. Okay? Now, ang bahal doon ng ano niya,
balik mo sa akin yung kagalakan. Wala, subukan yun. Wag. Huwag mo subukan. Di ba nyo na-experience yan? Kapag ka nakagawa kayo ng mali, isa, dalawa, tatlo, patuloy kayo. Di ba nyo naramdaman sa sarili nyo, parang kalastos na kayo? Ha? Pati mga dyan nyo. Yan sinasabi niya yan. Yaman niya. Yung bahagi ng pag-ihina, yaman niya. Ibalik mo sa akin yung kagalakan, the joy of my salvation. Yan ang kasalanan niya. Now, pangalawa tayo. Huwag lang kayo matuloy, baka bumagsak na kayo sa inupuan nyo, ha? Bakit? Malapit ang mustilan. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ito ba? Palagi kayong manalangin. Hello. Kayo po magtanong, magkakahiyaan tayo. Palagi kayong manalangin. Pansinin ninyo, ha? Una. Okay. Pangalawa, palagi kayong manalangin. No? Verse 17. Pangatlo, verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos. Kaya, salamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, no? Sa kanyang makipag-isa kay Kristo Jesus. Pang-apat, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Panlima, verse 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Pang-anim, verse 51, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Pang-pito, verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pang-walo, verse 23, pakabanalin kayo ng Diyos ang lubusan, ang inyong katawan, kaluluwa at spirito hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ilan yan? 8. Kakayanin kayo ng ito. Malagay ito. Tulog na kayo lahat. No? So, mahabang series ng ating pag-aaral. No? Okay, pangalawa na tayo. Pray without ceasing. Palagi kayong manalangin. Isa po sa karakter ng ating Panginoon Kristo, yung mapanalanginin. Yan. Sa Lucas chapter 11, ganyan. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Okay? Turuan nyo kami manalangin. Number 1 character niya, mapanalangin. Kaya nga dun sa Matthew chapter 14, verse 23, no? Andyan niya. Pinalangin namin ang kao. Matapos niya palisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Yan po yung kanyang character. Mapanalanginin. Ano po? Yung bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang ministeryo. Ano po? Now, sa Matthew chapter 6, verse 6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim, ang siyang nagmagbibigay sa iyo ng gantimpala. Kanina ka mananalangin, sa iyong ama ay hindi nakikita.
walang imahe, walang forma. Sanggayon mo siya sa Espiritu at natitihan. Yun ang sabi ng Biblia. Okay? Kaya nga, sa 6:9, Matthew 6:9, ang sabi yan, Matthew chapter 6, verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sa pahiwalang panahon. Address ng yung prayer nandun sa langit. Ama namin, nasa langit ka. Sa Diyos na hindi makikita. Wala na ang mga bahagi na imahin. Pag-isa ka na lang po yan. Yan po. Masabi ng Acts chapter 12, verse 12, pangmaramihan naman yan. Kaya sinasagawa natin yan. Bakit? Kasi alam natin, nanunungay tayo sa katutuhanan. Mga gawa, chapter 12, verse 12, nung panahon na si Pedro pinabukasan, papatayin ni Herodes. No? Pero iniligtas siya ng Diyos. Padala ng anghel. Sa ginagura, nakakagina siya. Kusa na lang nalagdag sa kanyang mga kamay. Lahat-lahat. Pagkatapos, ginapit siya ng anghel. Pagsuot ka ng sandalyas mo, suot mo yung balaban. Yung mga bagay na hindi kaya natin gawin, gagawin ng Diyos. Yung mga bagay na magagawa natin, gagawin natin. Pagsuot ng sapatos, halakit ng ating katawan, ako, binuksan yung pintong bakal para siya makalabas. Hindi niya kaya yun. Isinagawa yun ng Diyos para sa kanya. Ganun po yun. Yun ang pangmaramihan. Nakalabas siya dahil sa mga kapatid na maningas na nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Kaya sabi ko, hindi nasasayang yung ating pagkikitol sa mga prayer. Hindi. Ano yung gaya ng pagkilos ng Panginoon? Now, magtatanong po ako. Alin ba mahalaga? Faith, prayer, o worship? Ano sa palagay niyo? Mahalaga po yung pananampalataya dahil pangunahin po itong sabkap pagdating sa ating kaligtasan. Diba? Efeso 2:8. Sa biyaya kayo mga nangaligtas. Anong biyaya? Wala kang kontribusyon, wala kang pagod. Isinagawa ni Kristo sa krus. Naganap na. Tanggapin mo na lang. Panampalatayan mo na lang siya. Na siyang iyong tagapagligtas. Ganun na kasimple yun. Yun ang ginawa ng Pinagol sa krus. Jesus, nalalahan mo ako. Pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi na ba ng Panginoon, makasalanan ka, kaya nga dyan, pinarusahan ka, mamatay. Kapag dumaka mo na din sa isang lugar na tinatawag ka magkatuloy, yung parang posisyon ng posisyon. Nakakasala, walang katapusan. Tapos hindi rin matiyak yung mga nagsasagawa. Kung kailan ka malilipat. Dumaka rin, hindi pa rin. Pananampalataya. Buhay pa siya, alam niya, maiwan niya kanya nakawalo sa krus na nakabayuban. Ang sagot ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yun po yung kaligtasan. Ano po? Faith. Sabi niya, wala ka ng responsibilidad sa iyong kaugnayan sa iyong Diyos na tagapagligtas maliban ang magkaroon ka ng tanggapin mo siya rin sa ating tagapagligtas. Sa bagay ng aking kaligtasan, wala kang kontribusyon. Isinagawa natin ito ng Diyos.
sabi ng James, Santiago, 2:19, pananampalataya, sangkap ng ating kaligtasan. Ang problema, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Okay? Paano yan? Nananampalataya tayo, mga demonyo ko, nananampalataya sa Diyos. Ito yan. Kilala nila ang Diyos, pero wala silang pagpapasakop, wala silang pagsunod, wala silang pamumuhay sa panuntunan ng Diyos. Okay? Ang laki ng pagkakaiba. Oh? Yan. Ang nakakalungkot yan, ang sinasabi ni Santiago, ay yung bagay na pananampalataya walang gawa ay patay. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kapag ka nasa iyo na ang katotohanan, hindi mo pwede na hindi manganak mula sa loob, magkuflo, palabas, yung buhay kang binago, makikita yun sa bahagi ng kilos mo, ng galaw mo, ng pananalita mo. Yun ang bahagi ng tinatawag na pagkilos ng pananampalataya na mayroon pong kasama gawa. Gagawa at gagawa yung katotohanan sa buhay mo. Yan po. Now, sabi dito, adaptation ng buhay natin kay Kristo, una ang pag-uugaling mapanalanginin. Okay? At pagbasa ng salita ng Diyos. Ito pa yung unang-unang pag-uugali na napasa atin na pinakailang magiging mapanalangin din po tayo. Bagamat ito po yung pinakamahina na pati sa buhay ng isang Kristiyano. Halit ako. Naalala lang natin manalangin kapag naranasan natin may problema. May mabigat ng mga bagay na naranasan natin, saka natin hanapin ng Diyos. At sinabi na ng doktor doon, Mrs. wala na akong pag-asa eh. Wala na akong pag-asa. Sa Diyos na lang natin. Ayun, nung marinig yung Diyos, sa kanya naalala, Diyos ko. Eh, saka siya, pagalingin mo po yung anak ko, pag nagalingin ko, papasok si Mirare para maging pare, para maging pastor. Saka lang siya makakako ng kung ano-ano. Sa kanya maalala Diyos. Sa bagay na wala na. Wala na pag-asa lahat. Now, kaya sabi ko, ano natin may papakita yung bunga ng Espiritu sa buhay ko natin. Kaya kadalasan yung parang pala ng problema. Kung sila natin mo yan, naku, tama ang problema. Kapag wala yun, kailangan na rin wala. Naku, dahil problema. Kaya sabi ko, kapag anak ka ng Diyos, problema mo, problema ng Diyos. Tama ba? Hindi. Problema ng Diyos. Kaya ka na pong problema, yung problema ng Diyos, inaaraw mo para problemahin mo. Kaya ka na pong problema. Problema yun ng Diyos. Problema ba ng anak mo na walang diaper? Problema ba ng anak mo na walang gatas? Problema mo bilang magulang. Lagi po tayo tinuunan ng Diyos. Lagi tayo ng Diyos. Ang problema, ang Diyos. Kuligan sa atin. Tapos nawin yung ating mga sarili. Yan ang
problema. Now, that's worship. Tama-tama lang ito. Worship. Sa John chapter 4, verse 20 to 21. Kausap na dito sa Samaritana, ha? Sa bundok. Yung sumasama sa Samaritana. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Sabi ng babae. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Okay? Lugar-lugar. Tuloy natin. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 23 to 24. Subalit dumarating na panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabi ng Espiritu, wala siya yan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais, gusto, hinahanap ng Diyos. Ng Ama. Okay? Anong Espiritu? Ganyan nga natin yung kamay natin lahat. Lahat. Ganyan nga natin. Pagyan lang. Sige nga. Ayan. Lahat na ba? Okay. Bibilang ako ng 3. Pagdating ang 3 sabay-sabay tayo. Okay? Mrs. Ayun. Okay. Baka sabihin, wala kang Espiritu. Okay? Yan na. 1, 2, sabay, 3. Nakita nyo? Nakita nyo? May nakita kayo lumabas? Meron? Meron naman nyo? Yan ang Espiritu. Wala siyang sambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan sapagkat yan ang hinahanap ng Diyos na uri ng pagsamba. Amen? Hindi tayo sumisira, hindi tayo ibalabas sa Biblia. Kaya kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito po yung bahagi ng ating buhay spiritual. Yan. Okay. Romans chapter 12, verse 1. Yan na. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? Nung araw, para ka maging karapat-dapat sa Diyos sa lumang tipan, nagagamit sila ng hayop na pinapatay, pinatutulog ng dugo. Yan. Bago sunugin sa altar. Ngayon, sa panahon natin, buhay mo. Buhay, hindi patay. Buhay na hain. Naialay mo sa Diyos. Bukawan natin. Pagkatapos namin dito, huwag mong isipin tapos ka na sa pananambahan. Huwag mong isipin, sa susundan ito, babalik ako para sumamba. No! Pag-alay ang buhay mo sa Diyos, alang-alang. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagang ko, ako'y nakikiusap sa inyo na alay ninyo ang inyong sarili.
Naririnig niyo ako? Amen. Naintindihan niyo sinasabi ko? Amen. Andiyan yung isip niyo eh. Hindi. Naintindihan niyo. Ialay mo yung isip mo sa Diyos. Ialay mo yung puso mo sa Diyos. Ialay mo lahat ng mga bagay sa buhay mo sa Diyos. Ang iyong sarili, ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, ialay mo sa Diyos. Para maging banal, kalugod-lugod, kaya-aya, sa bagay ng iyong kaugnayan sa Panginoon. Nakuha po ba natin na kahit ka lumabas ka dito, sa araw-araw, lahat-lahat ng ginagawa mo, bahagi yun ng pagsamba sa Diyos. Nakuha po natin, minuto, oras-oras, araw-araw, sumasamba ka sa Diyos. Naka-align ka spiritually. Nakuha po ba natin? Yan po. Hindi na yung pupunta niya, bakit ka na lang ka nakasalubong ka yan? Ngayon, makikita sa taas yan, kailangan nyo kayo natisip. Nakahinder dyan pag wala pang alas 8 ng umaga. Kaya hindi nakasandal doon. Banat sila ng higit na ano. Kasi pag oras na lang samba, sinasaray na ilang tindo, wala nang kapasa. Ganyan sila. Pero hindi nila hindi ako ng tutong samba. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pamamagitan ng buhay na alay, kasama niyang isip, puso, damdamin, lahat, ang iyong katawan, kaluluwa, at espiritu. Ito ang hinahanap ng Diyos na tunay na pagsamba. Nakuha po ba natin? Amen? Amen. Okay, tayo nakalama. Tamang ganal, maraming salamat sa iyong salita. Pinapuri ka namin, pinasasalamatan, sa bagay ng kaunawaan na patuloy ko pinagkakalagtaan. Bless mo po ang katotohanan ng ito. Sabi po pala kami sa mga kawan. Sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen.